Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Malaki ang paghanga ng ahas sa mabilis na naging aksyon ng ating bida para mapigilan ang pagkalat ng lason sa loob ng kanyang katawan. Kasunod nito ay masaya niyang tinanong ang binata kung hanggang kailan niya raw ito mapapanatili dahil sisimulan niya ng tunawin ang kanang braso nito. Pero hindi rin nagtagal, matapos maramdaman ang malakas na enerhiyang nagmumula sa ating bida ay tila pamilyar daw ito sa kanya. At sa sandaling maunawaan ng ahas kung anong klase ng enerhiya ang taglay ng binata ay labis niya itong ikinagulat, mabilis niya rin itong tinanong kung ano raw ang kanyang kaugnayan sa magiting na manlalakbay na kanyang nakilala noon. Agad rin namang sumagot ang ating bida at sinabing ninuno niya raw ang sinasabing lalaki ng misteryosong nilalang. Kasunod nito ay mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang ahas na dali-daling nakiusap sa binata, na itigil ang pagkuha sa kanyang lason dahil kung magpapatuloy ito ay tuluyan na nga raw siyang mamamatay. Pero walang balak makinig ang ating bida sa pakiusap ng ahas matapos niyang pagbantaan ang binata, mas lalo pa niyang nilakasan ang pagkakahawak sa katawan nito sabay tanong kung ano raw ang dahilan para gawin ang kanyang mga sinabi. Dagdag pa ng binata, kaya lang naman nagbago ang pakikitungo ng ahas sa kanya ay dahil nalaman daw nitong siya ay mas malakas kumpara sa kanyang inaasahan, kaya't para mapakinabangan ang taglay niyang lason ay kukunin daw itong lahat ng ating bida. Nang simulan na ng binata ang paghigop sa lason ay dito na naunawaan ng ahas na hindi siya nagbibiro, at hindi rin magtatagal ay tuluyan na siyang mamamatay sa sandaling matapos ang ating bida, pero hindi niya ito basta na lang hahayaang mangyari kaya't mabilis niya itong inalok ng isang kasunduan. Nang tanungin naman ng ating bida kung anong klase ng kasunduan ang gustong mangyari ng ahas, ay agad itong sumagot na dahil ang tanging gusto niya raw ay makalaya lamang sa selyo na nagkulong sa kanya sa matagal na panahon, kaya't kung hahayaan siyang mabuhay ng binata ay handa raw siyang maging espiritong tagapagbantay nito simula ngayon. Dagdag pa ng ahas, magiging kapaki-pakinabang daw ang kanyang taglay na lason para mas lalo pang lumakas ang ating bida. Kasunod nito ay tinanong niya rin ang binata kung hindi raw ba nito nararamdaman na unti-unting nadaragdagan ang kanyang enerhiya. Bukod pa rito ay nangyayari daw ito sa mas mabilis na paraan kumpara sa normal. Sang-ayon naman ang ating bida sa mga sinabi ng ahas dahil hindi nga raw may kukumpara ang taglay nitong lason sa tableta at maging sa ika-10 lason ng kanilang angkan. Sa maikling sandaling nakakuha ng lason ang binata sa ahas ay mabilis daw nitong nalagpasan ang orihinal na dami ng kanyang enerhiya. Nagpatuloy na nakiusap ang ahas at sinabing mabibigyan niya raw ng lason ang ating bida kahit kailan man ito gustuhin sa sandaling maging espiritong tagapagbantay siya nito, at mas makabubuti raw para sa binata na gamitin ang kanyang taglay na lason ng tuloy-tuloy kaysa kunin ang lahat ng ito sa isang pagkakataon. Pero ayon naman sa ating bida ay hindi niya raw kailangan ang lason ng ahas sa matagal na panahon dahil magagawa niya naman makakuha nito sa ibang paraan, at wala rin daw siyang interes na panatilihing nabubuhay ang kahit anong klase ng nilalang na naging kalaban niya sa umpisa. Hindi pa rin sumuko ang ahas at muling nakiusap sa binata na hayaan siyang mabuhay. Nakulong daw siya sa loob ng daan-daang taon at tanging ang lalagyan lamang ang kanyang nakikita sa matagal na panahon, na siya rin namang nagpaalala sa ating bida ng kanyang mga naranasan sa nakaraan niyang buhay. Ayon pa sa kawawang nilalang, sa sandaling maging espiritong tagapagbantay siya ng binata ay obligado na raw siyang sumunod sa kahit anumang nais nitong ipagawa. Kasunod nito ay muli niyang tinanong ang ating bida kung hindi raw ba talaga nito mapagbibigyan ang kanyang kahilingan. Tila naantig naman ang puso ng ating bida dahil nalalaman niya ang pakiramdam na mabuhay ng mag-isa sa matagal na panahon. Binigyan niya ng pagkakataon ng ahas na makaranas ng kalayaan at sinabing isang beses lang daw siyang magtitiwala sa kanya. Pero may kondisyon ang binata bago niya tanggapin ang inalok sa kanya ng ahas. Sa sandaling gumawa raw ito ng bagay na hindi niya magugustuhan ay agad niya rin itong tatapusin ng walang pag-aalinlangan, na siya rin namang sinagot ng ahas at sinabing hindi raw ito mangyayari kailanman kaya't walang dapat ipag-alala ang ating bida.
Kasunod nito ay tinanong naman ng binata kung ano raw ang kailangan niyang gawin para maging espiritong tagapagbantay niya ang ahas. Wala raw siyang nalalaman na kahit ano tungkol sa spirit arts kaya't hindi rin ito mangyayari maliban na kung turuan siya nitong gawin ang teknik. Pero ayon naman sa ahas ay wala na raw kailangan pang gawin ng binata para magkaroon ng ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Mabilis nitong inilabas ang isang bilog na bagay na magbibigkis ng kanyang espiritu sa kaluluwa ng binata sa sandaling hawakan niya ito, at sa ganitong paraan din ay tuluyan na raw siyang magiging espiritong tagapagbantay ng ating bida. Wala nang sinayang na oras ang binata at dali-daling hinawakan ang selyo ng espiritong ahas sa kanyang harapan. Mabilis rin namang naramdaman ng ating bida ang kakaiba nitong enerhiya na senyales ng malakas na ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Sa kabilang banda, sa labas ng imbakan ng mga lason ay labis naman ang pag-aalala ng mga bantay dahil masyado na nga raw natagalan ang binata sa loob nito, hindi tuloy nila naiwasan na isiping maaaring nalagay na sa panganib ang pinuno ng kanilang angkan. Ayon pa sa isang bantay, kailangan na nga raw nilang pumasok para tignan ang kalagayan ng ating bida, pero mabilis rin naman itong tinutulan ng kanyang kasama dahil hindi nga raw sila maaaring basta na lang pumasok sa loob ng imbakan ng walang pahintulot. Sumagot naman ng kanyang kasama na sa ibang pagkakataon na lang daw nila iisipin ang magiging kaparusahan nila sa paglabag na kanilang balak gawin, dahil hindi nga raw nila maaaring pabayaan na lang na mapahamak ang kanilang pinuno sa ganitong klase ng lugar. Wala nang nagawa ang kanyang kasama kundi sumang-ayon na lang sa mga sinabi ng bantay dahil hindi nga raw siya mananalo sa katigasan ng ulo nito. Pero bago pa man sila makalakad patungo sa tarangkahan ng imbakan ay isang malakas na liwanag ang lumabas mula rito na siya namang labis na ikinagulat ng dalawa. Dahil walang kahit anong ideya ang dalawang bantay sa kung anong posibleng nangyari sa loob ng imbakan, at dahil na rin sa malakas na mga pagyanig na nagmumula rito ay hindi na napigilan ng dalawa na magsisigaw habang tinatawag ang kanilang pinuno. Hindi rin nagtagal ay nabuksan na ang tarangkahan ng imbakan at mabilis na nagpakita ang binata mula rito, pero labis itong ipinagtataka ng mga bantay dahil sa binata pala nagmumula ang malakas na liwanag na kanilang nakikita mula pa kanina. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng kanyang tahanan ay masayang-masaya ang ating bida na lumabas na rin sa wakas ang pinakamalakas na depensang maaaring maabot ng isang martial artist. Bukod pa rito ay lubhang mas matibay din daw ito kumpara sa normal na dragon scale dahil tila ba nagkaroon siya ng karagdagang pisikal na baluti. Naging posible rin daw ang lahat ng ito dahil sa kanyang abilidad na gawing enerhiya ang mga lason na kanyang natatanggap, at dahil sa naging ugnayan nila ng kanyang espiritong tagapagbantay ay nagawa niya ng lagyan ng 12 imbakan ng enerhiya sa kanyang katawan. Dagdag pa ng binata, bagamat napakalaking kapalaran ang kanyang natanggap sa loob lamang ng maikling panahon ay kailangan na raw niyang mag-ingat sa inilalabas niyang enerhiya, dahil hindi raw siya palagay sa kanyang natatanggap na atensyon mula sa kanyang mga nasasakupan matapos ng malaking pagbabago sa kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa ay lumabas ang espiritong ahas mula sa katawan ng ating bida at tinanong sa kanya kung kailangan pa raw ba talaga niyang itago ang taglay na enerhiya, dahil hindi na raw dapat pang pansinin ng binata ang mga sasabihin ng mga tao na mas mahina sa kanya. Bukod pa rito ay hayagan ding ipinakita ng magiting na manlalakbay ang kanyang kapangyarihan sa iba noon. Pero tila hindi nagustuhan ng binata ang biglaang pagpapakita ng kanyang kasamang espiritu. Mabilis niya itong pinitik sa mukha sabay sabing hindi nga raw siya maaaring lumabas na lang basta dahil baka may makakitang iba sa kanya at para na rin sa kanilang seguridad. Ayon naman sa espiritu ay wala naman daw ibang makakakita sa kanya maliban na kung kusa niyang ipakita ang kanyang sarili. Bukod pa rito ay wala rin naman daw maglalakas ng loob na umatake sa binata dahil sa malakas nitong enerhiya kaya't wala raw siyang dapat na ipag-alala. Pero ayon naman sa ating bida ay masyado pa rin daw matakaw sa atensyon ang inilalabas na enerhiya ng kanyang bagong kapangyarihan, hindi nga ganito ang kanyang gustong mangyari dahil ang nais niya ay magkaroon ng mapayapa at ordinaryong buhay sa pagkakataong ito. Labis namang ipinagtataka ng espiritong tagapagbantay ang mga sinabi ng ating bida, hindi niya maintindihan kung bakit nagsasalita ang binata na parabang naranasan na nitong mamatay noon. Kasunod nito ay tinanong niya rin kung magagawa niya raw bang gayahin ang mga bagay na ginawa ng magiting na manlalakbay. Nang tanungin naman ng ating bida kung ano raw ang ibig sabihin ng espiritong ahas, ay sumagot ito na may mahalagang dahilan daw kung bakit siya nagkaroon ng malakas na kapangyarihan, at gaya ng magiting na manlalakbay na siya rin namang ninuno ng binata at ang unang master ng espiritu,
ang mga nilalang na may natatanging kakayahan gaya nilang dalawa ay ginagabayan daw ng tadhana. Napangiti na lang ang ating bida sa mga sinabi ng kanyang kasamang espiritu, kasunod nito ay tinanong niya rin kung nakaranas din ng pang-aabuso ang ahas sa kamay ng kanyang ninuno, na siya rin naman itong sinagot at sinabi na kumpara sa binata ay mas matigas daw ang loob ng magiting na manlalakbay. Dagdag pa ng espiritu ay walang humpay daw siya nitong pinagtrabaho hanggang sa kanyang kamatayan, pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng isang salamangkero para ilagay siya sa isang kulungan dahil masyado nga raw siyang mapanganib sa paningin nito. Dito na naunawaan ng ating bida ang koneksyon ng kanyang ninuno sa mga salamangkero noon, at dahil isang mataas na uri ng espiritu ang ahas ay siguradong marami ang may gustong gawin siyang tagapagbantay, kaya't minabuti na lang ng magiting na manlalakbay na ikulong ito, hindi tuloy na iwasan ng binatang isipin kung magkapareho ang naging pamamaraan ng kanyang ninuno at ng kanyang master sa pakikitungo sa mga salamangkero. Ilang sandali pa ay muling naalala ng ating bida ang mga sinabi ng espiritu tungkol sa tadhana ng mga makapangyarihang nilalang na gaya niya, kasunod nito ay tinanong din ng ating bida ang kanyang sarili kung may kinalaman ba ang muling pagbabalik ng kanyang alaala mula sa nakaraan niyang buhay. Maya-maya pa ay nagmadaling itinago ng binata ang kanyang espiritong tagapagbantay nang bigla na lang buksan ng isang mandirigma ang pinto ng kanyang silid, at nang tanungin niya itong kung ano ang problema ay sumagot ang lalaki na kailangan daw niyang lumabas at sumama sa kanila. Ayon sa mandirigma ay may nagaganap daw na laban sa pagitan ng isang grupo na mula sa paksyon ng mga masasamang martial artist, at ng dalawang hindi kilalang lalaki sa loob ng kanilang bayan na malapit din sa pangunahing tanggapan ng kanilang angkan. Sa kabilang banda, isang opisyal na mula sa Black Death Alliance ang masayang nakaharang sa daan ng dalawang lalaki, sabay tanong sa mga ito kung saan daw nila balak pumunta dahil nasa teritoryo nga sila ng alyansa at ng paksyon ng masasamang martial artist. Dagdag pa ng opisyal, wala raw siyang ideya kung bakit naparito ang dalawang kagalang-galang na lalaki mula sa paksyon ng mabubuting martial artist, pero hindi na raw sila maaaring pang magpatuloy dahil ang buong bayan ng Sichuan ay pagmamay-ari na raw ng kanilang samahan. Ayon naman sa matandang lalaki ay susubukan niya raw pigilan ang mga mandirigma sa kanilang harapan para makatakas ang kanyang kasama, pero mabilis ring sumagot ang lalaki na imposible raw nitong mapigilan ang ganito karaming mandirigma sa kasalukuyan niyang kondisyon. Dahil sa mga pinsala ng kanyang katawan ay wala rin daw magagawa ang lalaki laban sa daan-daang martial artist na kasama ng opisyal na kinilalang si Jiang Taichan, hindi tuloy nito maiwasan na manghinayang dahil malapit na raw sana silang makarating sa lokasyon ng pangunahing tanggapan ng mga tang. Ayon naman sa opisyal ng Black Death Alliance ay mukhang nakakuha raw ng tulong mula sa mga tang ang dalawang lalaki, pero kahit nakarating ang mga ito sa Kapitolyo ng Sichuan ay wala rin naman daw silang mapapala dahil wala ng kapangyarihan ang mga tang sa kanilang bayan. Dagdag pa ng opisyal ay siguradong mabibigyan daw siya ng mataas na uri ng martial arts sa sandaling mahuli niya ang dalawang lalaki at ibigay sa kanilang pinuno. Kailangan niya daw dalhin ang mga ito ng may buhay kaya't kailangan na rin nilang maghanda na mawala ng ilang parte sa katawan kung nais nilang lumaban. Pero bago pa man magumpisa ang kanilang laban ay siya namang pagdating ng ating bida kasama ng tatlong mandirigma, mabilis ding ipinaliwanag ng mga ito sa binata kung sino ang mga lalaking nagmula sa paksyon ng mabubuting martial artist at kung sino ang nagmula sa Black Death Alliance. Kasunod nito ay ipinag-utos ng ating bida na samahan ang dalawang lalaki patungo sa kanilang tanggapan dahil mukhang ang kanilang angkan daw ang pakay ng mga ito sa pagpunta sa Sichuan. Mabilis rin namang napalingon ang lalaki at agad na nakilala ang mga tang dahil sa kanilang mga kasuotan, bagamat labis siyang nagpapasalamat na dumating ang mga ito para tulungan sila ay wala pa rin daw magagawa ang apat na mandirigma laban sa daan-daang kasapi ng Black Death Alliance. Pero nagpatuloy pa rin ang ating bida sa paglalakad patungo sa harapan ng mga kalaban, nang mapansin ang malubhang pinsalang nakuha ng matandang lalaki ay mabilis rin itong sinabi na tumabi muna sila sandali at hayaan siyang humarap sa mga mandirigma ng alyansa. Maya-maya pa ay tumulong na rin si Won Jin sa pagbuhat sa sugatang matanda ayon sa utos ng ating bida. Labis naman itong ikinagulat ng lalaking mandirigma dahil mas kailangan daw nilang tulungan ang binata na harapin ang mahigit sa 200 martial artist na humahabol sa kanila. Dagdag pa ng lalaki, bagamat nagpapasalamat daw siya sa kanilang kagustuhan na makatulong ay mas makabubuti pa rin daw na harapin nilang lahat ang mga kalaban, pero ayon naman kay Won Jin ay hindi na raw dapat pa nitong mag-alala dahil ligtas na silang dalawa,
at kung hindi ito naniniwala sa kanyang mga sinabi ay maaari niya raw panoorin ang mga susunod na mangyayari. Ang lalaking opisyal naman ng Black Death Alliance ay hindi masaya sa ginawang pakikialam ng binata at ng kanyang mga kasama. Tinanong pa nito kung ano ang pagkakakilanlan ng ating bida pero mabilis ring sumagot ang kanyang tauhan, na ito nga raw ang nag-iisang nakabalik at nagwagi mula sa paligsahan ng mga tang at ang bagong pinuno ng angkan. Nagtawanan naman ang mga mandirigma ng alyansa nang tawagin ng lalaking opisyal na isang bata ang ating bida. Kahanga-hanga rin daw ang ginawa nitong pagyayabang sa harap ng kanyang mga kasama at ng dalawang lalaki para harapin silang lahat ng mag-isa. Dagdag pa ng lalaking opisyal, ito na raw ang tamang oras para tuluyan ng tapusin ang kanilang angkan dahil hindi rin naman daw sila karapat-dapat sa ipinapakitang awa ng kanilang pinuno, at dahil ang ating bida rin naman ang nag-umpisang manggulo ay hindi raw sila mapaparusahan ng lider sa kanilang gagawin. Pagkatapos magsalita ng lalaking opisyal ay bigla na lang itong nahulog mula sa sinasakyan nitong kabayo. Matapos makatanggap ng pag-atake mula sa ating bida ay sinabi rin ito na wala raw siyang oras makinig sa mga walang kwentang istorya ng lalaki. Natawa na lang din ang binata nang marinig na nakakatanggap daw sila ng awa mula sa pinuno ng Black Death Alliance. Sinabi rin ito na kung gusto raw nilang tapusin ang angkan ng mga tang ay maaari daw nila itong subukan, dahil malalaman na rin daw nila kung sino ang unang mauubos sa pagitan ng dalawang makapangyarihang samahan sa bayan ng Sichuan. Nanlaki na lang ang mga mata ng mandirigmang lalaki matapos makitang namatay ang isang mataas na opisyal ng Black Death Alliance sa isang iglap lang. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi siya makapaniwalang hindi man lang nagawang mapansin ng kalaban ang pag-atake ng binata. Ganito rin ang naging reaksyon ng mga mandirigma ng alyansa habang minamasdan ang bangkay ng kanilang lider. Kasunod nito ay tinanong pa nila ang kanilang mga sarili kung kailan daw gumamit ng lason ang ating bida dahil hindi nga raw nila ito nakita. Maya-maya pa ay muling sinundan ng ating bida ang kanyang pag-atake sa mga mandirigma ng alyansa habang abala ang mga ito sa biglaang pagkamatay ng opisyal, at sa pagkakataong ito ay maraming bilang naman ng mga karayom ang kanyang sabay-sabay na pinakawalan patungo sa itaas na direksyon. Bagamat sa mabilis na paraan ginawa ng binata ang kanyang sunod na pag-atake ay napansin pala ito ng ilan sa mga mandirigmang minamatyagan ng kilos ng ating bida, agad rin nilang binigyan ng babala ang kanilang mga kasama at sinabing mag-ingat sa paparating na makamandag na mga sandata. Pero hindi sapat na basta na lamang nilang nalalaman na may matinding pag-atake na paparating sa kanilang lokasyon, at kahit anong klase ng paghahanda ang kanilang gawin ay tila baliwala ang lahat ng ito sa harapan ng isang malakas na abilidad, dahil sa sandaling bumagsak ang maraming bilang ng makamandag na karayom ay isa-isa ring namatay ang mga mandirigma ng alyansa. Laking gulat naman ng ating bida sa sandaling makita ang naging epekto ng ginawa niyang pag-atake, dahil sa kanyang pagmamadali ay hindi na raw niya nalagyan ng lason ang mga karayom na kanyang ginamit kanina pero nakapagtatakang tila pareho pa rin daw ang naging resulta nito sa katawan ng mga kalaban. Mabilis namang sumagot ang kanyang espiritong tagapagbantay na natural daw ang naging epekto ng kanyang abilidad sa mga mandirigmang tinamaan, dahil ang mga karayom daw ng binata ay dala-dala ang kanyang lason na ilan lamang sa mundo ang may kakayahang makaligtas matapos makatanggap nito. Hindi naman makapaniwala ang lalaking mandirigma sa kanyang nasaksihan at lubos nitong hinangaan ang abilidad ng ating bida sa pagiging assassin. Mukhang siya rin daw ang martial artist mula sa angkan ng mga tang na sinasabi ng kanyang kasama na mag-isang pumatay sa mahigit 300 mandirigma ng Dark Moon Sword Sect. Sa ganitong paraan din ipinakita ng mga nakaligtas na mandirigma ang pinagsama nilang paghanga at pagkatakot sa kanilang mga nakita. Hindi rin nila mapaniwalaan na mahigit sa 100 kasapi ng kanilang samahan ang sabay-sabay na namatay sa kanilang harapan ng walang kalaban-laban. Ayon pa sa isang mandirigma, dahil sa patuloy na paglakas ng kanilang impluwensya ay inakala nilang nawalan na ng kapangyarihan ang mga tanggaya ng kanilang nabalitaan, pero hindi raw nila inasahan na may halimaw pala sa loob ng angkan na gaya ng ating bida dahil wala naman kahit isang nagbanggit ng tungkol sa kanya. Bagamat halatang halata ang malaking pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan ay hindi pa rin naman daw nila kailangan matakot ayon sa isang mandirigma ng alyansa, kahit marami na rin ang nawala sa kanilang puwersa ay malaki pa rin naman daw ang kanilang bilang samantalang nag-iisa lang ang ating bida. Dagdag pa ng lalaki, hindi rin daw magagawang gamitin ng binata ang kanyang abilidad ng maraming beses dahil sa kakulangan sa enerhiya, maliban na lang kung nakarating na rin daw ito sa mataas na antas ng martial arts gaya ng pinuno ng kanilang alyansa. Hindi rin nagtagal,
napagpasyahan nitong pangunahan ang sunod na gagawing pag-atake laban sa binata at inutusan ang kanyang mga kasama na sumunod sa kanya. Kasunod nito ay mabilis na umatake ang mandirigma gamit ang kanyang malaking sandata patungo sa lokasyon ng ating bida. Buong lakas nitong inihampas ang kanyang palakol at inakalang matatalo niya ang binata sa isang pag-atake lamang. Tinanong niya pa ito kung saan na raw napunta ang mayabang na asta ng ating bida pero mabilis rin itong napalitan ng takot, nang makitang sinalo nito ang kanyang sandata gamit lamang ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay winasak ng binata ang sandata ng mandirigma sa kanyang harapan. Dito na rin naunawaan ng ating bida ang malaking pakinabang ng matibay na depensang nakuha niya nang matanggap ang enerhiya ng kanyang espiritong tagapagbantay. Napanganga na lang ang mandirigma ng alyansa dahil hindi nga lang nagawang salagin ng ating bida ang pag-atake gamit ang kanyang buong lakas, nagawa pa nitong durugin ang kanyang sandata na para bang isang malambot na bagay ang tumama sa kanya. Maya-maya pa ay sinimulan ng gamitin ng ating bida ang pinakamalakas at ang maalamat na teknik ng angkan ng mga tang. Labis rin naman itong ikinagulat ng mga kalaban na nakasaksi dahil hindi rin nila inasahan na mayroong muling makakagawa ng abilidad na sinasabing matagal nang nawala, pero dahil sa sobrang sikat ng abilidad na ito ay mabilis nila itong nakilala. Ganito rin ang mga narinig ng lalaki matapos ang ginawang pananakop ng Demon Lord sa angkan ng ating bida, at buong akala niya ay hindi na ito muli pang magagawa ng kahit sino sa mga tang pero mukhang nagkamali raw siya ng hinala. Dagdag pa ng lalaki, wala raw duda na malakas pa rin ang taglay na kapangyarihan ng mga tang hindi gaya ng kumakalat na balita sa loob at maging sa labas ng Sichuan, kaya't malaki raw talaga ang tsansa na magkatotoo ang mga sinabi ng kanyang kasama na magagawang harapin ng ating bida ang Black Death Alliance. Matapos iligpit ang lahat ng mga kalaban ay napansin ng binata na hindi pa rin umaalis ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niya rin itong tinanong kung bakit hindi pa raw ito sumama sa kanyang kasama para magpahinga sa kanilang pangunahing tanggapan, at agad rin namang sumagot ang lalaki na hindi niya raw magawang alisin ang kanyang mga mata sa naganap na laban dahil sa mahusay na abilidad na ipinamalas ng ating bida. Hindi na muli pang nagtanong ang binata at nagpatuloy na lang sa paglalakad pabalik sa teritoryo ng mga tang. Kasunod nito ay sinabi niya rin sa lalaki na itutuloy na lang nila ang pag-uusap tungkol sa dahilan nilang dalawa sa pagbisita sa kanilang angkan. Habang naglalakad palayo ang ating bida ay muling pinagmasdan ng lalaki ang mga bangkay ng mga mandirigmang namatay ng walang kalaban-laban. Hindi tuloy nito na iwasan na sabihin sa kanyang sarili na hindi raw dapat nila maging kalaban ang angkan ng mga tang kahit anong mangyari. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.